naghumarap sa hearing. Hihinto muna ako dito ha. So binabanggit niya na, yung dalawang tao ko at saka si Orly Cutesa daw nagsasabi ng totoo na naghatid nga daw ng male-maletang pera. Ito sinasabing kasama kapag naghahatid ng maleta Paul Estrada, Mark Tiksay. Maliban doon sa, sabi ko nga kanina, yung Cadiz o maging si Pangandaman. At mayroon din po dito mga kapatid sa mga affidavit po na ito, nababanggit yung isang kontratista, yung taga Batangas, ano pangalan nun? Oo, yung pangalan nun, itong kalaban nitong si Leviste. Si ano? Gargiola. Nabanggit din po dito at bukas po ang aming programa sa kanya pong panig. Pero hindi ho naman may tatanggi, kasama din po siya doon sa isang affidavit nitong taga DPWH. So asan na yung mga contractors? Parang, hello, parang si Diskaya nandidiyan, yung taga DPWH nandidiyan, yung Jinggoy nakakulong, yung Bong Revilla nakakulong. Asan yung iba? Mga punto de vista ho nitong si Manong Ted Filon ng ating pag-uusapan dito sa video na to. Kaugnay pa rin ho sa mga maanumalyang flood control project at kung ano-ano nga ba ang ginagawang hakbang ng administration itong si Marcos Jr. para mapauwi sa Pilipinas yung tinuturo nilang mastermind na si Saldico. Isang like at isang subscribe. Masaya lang ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago tayo magtungo dito kay Manong Ted, pasadaan ho muna natin itong mga nakita nating larawan sa mundo ng social media na kung saan itong Tulpo Bros namataan, ibang klase. Matitinik ho talaga sila mga kababayan. Hindi ko sinasabi mga chicks nitong si Manong, hindi yan, si Manong Ted, parehas kami yan. Loyal kami yan, loyal. Diba? Hindi ko sinasabing chicks ni Rapi Tulpo yan ha. Baka mga ano lang yan, baka fans lang na nagpa-picture sa kanya yan ha. Yan ang problema. Ito rin ho mga kababayan. Ito, kaya ako dito sa PH Update, ako dito sa mga tega nga, meron silang common denominator. Di ba? Kaya sila nagkakasundo kasi kagaya na lamang nitong si Win Gatchalian. Tignan nyo mga kababayan, Pauline Luna, tapos itong si Bianca Manalo ho ata to, malayo, di natin mabasa na maayos Bianca Manalo, Pauline Luna, nako. Ano yan, good job kung hindi nyo tinuluyan yang si Win Gatchalian. Wala yan. Chick boy yan, chick boy. Di, joke lang. Eto, ano ba meron tayo dito? Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Yan na nga ho ba sinasabi natin? Naglalaban-laban na ho sila, pati sarili nila, kalaban nila. Yan ang problema. Yan ang problema natin dito sa bansa na to. Anong sabi ni Tulpo ni Erwin Tulpo nung June 4? Sabi ho niya, magkita-kita tayo sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Anong Blue Ribbon Committee hearing? Maya-maya, nung nag-hearing sila nung June 6, ilang araw? Apat na araw lang nakakalipas. This is just meeting, not a hearing. Palakpakan natin. Kaya nga yung mga panahon na to, walang respeto ang sambayan ng Pilipino dito sa mga tulpo na to. Kasi, listado na kayo. Walang mapapala yung mga Marines. Sa pagdawit sa inyong mga pangalan. Besides, di ba? Ano naman kayo? Close naman talaga kayo ni Martin Romualdez na kung saan isa rin sa mga tinuturong mastermind dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Next slide please. Paano yan? Yan ang sinasabi ho natin dito sa PH Update. Kasi pinaparatangan ho nitong sira talaga si Rapi Tulpo, yung ating mga magigiting na Marines. Ito, larawan. Ilan lamang ho ito sa mga larawan na naglabasan kaugnay sa pagpaparatang ng kargador, hindi bayani, yung tipong dapat hindi respetuhin yung ating mga magigiting na Marines. Ganon yung gist ng talumpati nitong sira, yung ating si Rapi Tulpo na sira na senador, no? Si Rapi Tulpo, di ba? Yan ang gist nung kanyang dapat hindi pagkatiwalaan, kargador, na sila yung natanggal sa serbisyo. Ito, sabi ni si Rapi Tulpo, kargador lang daw sila. Hindi mga bayani. Ano yan? Kita nyo naman ho mga kababayan, yan ho ang ating magigiting na Marines. Kaya tayo nagpapasalamat at patuloy ho ang ating pagsuporta sa kanila dito sa PH Update. Dahil ika nga ay meron tumayo para
para sa kapakanan ng sambayanan. Balita ho natin ha, mula daw sa general hanggang sa mga pinakamababang ranggo, nag-uusap-usap na daw ho sila ngayong mga panahon na to. Ingat-ingat ha. Yung mga high-ranking official nyo, baka kasali sa maletagang. Ipagkaluno kayo ng mga yan. Dahil pag nagkataon, sabit sila dito sa problema na to. Kaya sa haba-haba ng panahon, wala tayong nakikitang galaw ng armed forces. Bakit? Malamang sa malamang, pati yung kanilang mga boss, pinabusog din itong mga magnanakaw na politiko na to. Para nga, meron silang hawak-hawak kung sakaling magkagipitan, di ba? Binati ko si Atty. Levy Baligod ang pahayag ni Senador Rapi Tulfo na naglalarawan sa 18 Maleta Boys bilang mga simpleng kargador lamang. Ano simpleng kargador? So, kung kargador, may kinarga. Ang tanong, kanino dinala yung kinarga? Di ba? Kung sila kargador, ikaw ano ka naman? Yan ang sinasabi ko. Yan ang aking aabangang pelikula. Rapi Tulfo, the kargador, di ba? Yan ang literal kargador, di ba? Lagay lang kata dito ha. Kargador starring Rapi Tulfo, di ba? Malupit, di ba? Ano yan, sponsor nila diyan, Robus. Pambira, sabi siguro, ano ba to? Sponsor ako, sponsor, tapos sponsor kayo, tapos di ko gagamitin. Kargador, pinagbibidahan ng ating bidabidang senador na si Rapi Tulfo. Ang tanong, ito yung tanong dyan. Kung sakaling matuloy ang pelikulang Kargador, sino, papanoorin nyo ba o hindi? Malamang sa malamang, yung si Boy Llamas, papanoorin niya yan, baka piretahan pa niya yan. Ito tayo kimarupin. Long time, no? Long time. Ang tanong nga ngayon ay sa awayan ng mga kampo-kampo in the Senate, investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ano man ang tawag nila doon sa hearing po nitong grupo nila Pia Cayetano. Ang tanong nga, nasaan pa rin si Saldico? Nako po. Hindi ba? Yun at yun pa rin pong ating katanungan. Ano na ang latest? Mga marites. Ano na latest? Naalala ho ninyo? Ano na latest, mga marites? Ang tanda pa dyan, ano na latest, Auntie Claire, di ba? Yan si Auntie Claire, puro kamaritesan lang ginagawa niya, di ba? Anong latest, marites? Si Pangulong Marcos Jr. Excited. At sinabi na hawak ng Czech authority si Saldico. Naalala mo? Tama ba? Yes, Czech? binawi. Check? Oo, check authorities. Tapos diba biglang binawi. Hindi pala. And then, nagpapunta po tayong tao doon sa Prague. Correct. DOJ Secretary. Oo. Bumasta pa tayo. Nagpunta doon and yung pala, nahawakan nila pero Pinakawalan din. nakaalis ng Prague. And where's Saldi now? I don't know. Do you know? Nasa Paris. Oo, yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuling Alam nyo, sang-ayon tayo dyan. So, ika nga pag tatanong na yan, sa pagdiin sa mga punto na yan. Kasi dyan napapasa Malacanang eh. Yan ang ayaw nilang pag-usapan, kaya kung ano-anong kabalbalan yung mga pinagsasabi nitong si Auntie Claire. Iniiwas ho nila itong itong tanong na to ni Manong Ted. Kaya naman kailangan natin palakpakan si Manong Ted dito sa isa na to. Di ba? Kailangan ho yan eh. Kailangan mo pag-usapan. Kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano nang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagpapauwi dito kay Saldico. Kasi hindi ho pwedeng puro kargahan lang ang ating pinag-uusapan dito sa PH Update. Nagsalita yung 18 Marine. Sinong sisigunda diyan para talagang mapagtibay ang kanilang kanilang testimonya. Sa kanila lang talagang napakatibay na ng kanilang mga testimonya kasi hindi rin naman ikinaila ni Saldico na naging trabahante niya yun kasi may sabit din si Saldico eh. Hindi niya pwede. Kung kasing ganito ho kasi yan mga kababayan, pwedeng pa sinungalingan ni Saldico yan para masabi na hindi sa kanya dumaan ang pera. Magtataka ho kayo ngayon mga kababayan, bakit mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, dumalo na si Attorney Rondain diyan sa Senado pero hindi ho niya pinasinungalingan o walang pinahatid na mensahe ang kanyang kliyente na hindi totoo sinasabi ng 18 Marines. Naku, PH Update, matindi yan. balita. Humihingi daw po ng asylum. Yes. At Naku, ang balita asylum yan. ko, yung kanya palang golden visa na Portuguese ay
aplikasyon pa lang. Hindi pa pala. approved. Hindi pa. Wala pa pala siyang hawak na ganun. Okay. At itong si Secretary John Vic Remulla, iba-iba rin po ang kwento. Di ba nung una, 1 linggo lang yan, mapapauwi na yan. Hanggang sa ngayon, nasan ka na, Saldico? Oo. Nasaan ka na? Si Saldico, mga kapatid, ang sinasabi nila na utak. Remember? Sa kanya ang tuon. Sa kanya, mga kapatid, ang sisi. Kasi siya ang dating Committee on Appropriations Chairman ng Kamara sa panahon na Speaker si Martin Romualdez. Pero ngayon, si Saldico, kung babalikan natin ang kanyang mga salaysay, sinasabi niya, ay hindi ako ang mastermind. Ginamit lang ako kung maniniwala ka sa kanya. Pero importante po, mapauwi yan eh. Correct. Kailan mapapauwi yan? Talaga bang tinatrabaho ng gobyernong ito na mapauwi si Saldico? Kaya na ho mag-isip. Although yung kanyang asylum application na sinasabi din pong confidential daw, Yeah. ay sa mga bali-balita ko, ang ikinakatwiran niya para siya payagan, makakuha nito pong Asylum. otorisasyon na siya manatili doon sa France at pakinabangan po yung perang ninakaw niya sa bayan. Ano daw ang dinadahilan? Dinadahilan niya kasi may banta ako Sa Pilipinas? sa aking seguridad. Oo, may threat. Nang dahil sa politikang ito, gusto ko nilang habulin at gawing akong fall guy. Political persecution, Yes, kumbaga. yes, Oo, girl. yun nga. At ang sinasabi sa atin, maaalala mo, may mga nag-explain nito tungkol sa asylum. Ang sinasabi Yan. ng mga abogado na nakausap natin, kapag nag-apply ang isang tao ng asylum, kahit hindi pa yun naaaprobahan, habang ongoing yung application, hindi pa po pwedeng mapauwi ang isang tao hanggat wala pang approval o kaya pag-deny dito sa kanyang asylum application. So, At sa- paano yan? At sa dami ng kanyang pera, Ayun. kaya niyang kumuha ng mga pinakamahuhusay Aaron at Direk Joey ng mga abogado sa Europa. Yan. Ang sabi nga na naman ni John Vic, di ba nakatira daw doon sa doon sa may Penthouse? Avenue de Trump siya. The Triumph. Oo. Oh, something Triumph. like that. Doon daw sa may Christian Dior na building doon. Oo. Hindi ho ba? So, pinakikinabangan niya yung sinasabi ni nakaw niya. At sa Sinasabi dami ng daw, kanyang pera, oo. kaya niyang kumuha ng abogado na kapag na-deny, mag-a-appeal. Appeal ulit. So, ang tagal nun. Hanggat sa abutin po ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos. Pero ang tanong nga din talaga bang seryoso ang gobyernong ito na pauwiin si Saldico? Gusto kong itanong yan kay Attorney Claire Castro kung ating makakapanayam. Pero sige, hayaan na po natin si Saldico. Kung totoo na itong ombudsman ay naghahanap po ng mga maaaring katibayan o testimonya para talaga matumbok ng lubusan itong si Saldico at maliban sa kanya, ang lahat ng pinaghatiran ng maletang pera ay mapanagot, kailangan nila ng isang corroborating witness. Yung magpapatotoo sa kwento ni Orly Gutesa, sa kwento nitong sinasabing mga 18 bagman na ito, at Yan. maging mismo Di ba yan ang nga rin nung sinasabi natin? Kaso ang problema, Manong Ted, hindi kasi ika nga hindi paborable sa mga bangag kung sakaling pag-uwi ni Saldico. Kasi maghahalong ba na... Hindi, ganito na lang, Manong Ted. Ako gusto ko yung yung mga nababalitaan natin ngayon na tila bagang ang ombudsman, tutuluyan na talaga si Martin Romualdez. Di ko alam kung gawa-gawa yan, yung tipong mamag-shot siya, tapos magkakaroon ng sakit, kagaya dito kay Bunuan, hospital arrest, tapos wala na, tapos na. Habang si Jinggoy nagdudusa, si Bunuan, ang dami na niya sakit. Strat mo, Bunuan, bumenta na yan. Alam na namin yan, akala mo, nagya ka. ni Saldico. Oh. So ito hong gusto kong tumbukin dito Yan, tumbukin mo, Although Manong. si Saldico meron ng arrest warrant. Ito lang po mga kapatid kung pupuntahan natin itong mga affidavit na ito, ano ba kwento? Yan. Meron pa tayong oras set bago mag alas 8:30. Ano ba kwento, girl? Ano bang Ano nga kwento? bang kwento? Balikan natin. Ang kwento ay bago po itong mga affidavit nila Bernardo, Bryce Hernandez, itong si Alcantara, ang kwento hindi ho ba ang may pakana ng insertions
ay si Saldico. Saldico. Nung panahon niya, yun ang kwento nung una. Insertions, and then pag nagkaroon ng insertion, mga kapatid, meron na pong agad na maagang komisyon doon sa proyekto na identified at pagkatapos kumukuha siya ng pera at yung perang yun, supposed to be po ay sinosolo nung una. Kinukuha niya. Pero bandang huli po, lumalabas na nga na Hindi lang sa kanya. i-claim na hindi, dinadala sa akin yung pera at ako nagdi-deliver saan? Ayun. Sa Forbes Park. Sa Forbes Umano, Park. ito babasahin ko na ito ha, para may pagbabasahin po tayo dito. At ito po pinag-uusapan natin dahil ito po naman po ay imbued with so much public interest. Nakatutok tayo dito and kami po natawag din sa kampo ni Martin Romualdez para makapanayam siya. Tawagan ninyo araw-araw yan, mayat maya para natin makapanayam. At maging mga kapatid po, itong mga babanggitin po natin dito. So puntahan natin. So ang kwento dito mga kapatid, ang kwento dito nitong si Saldico, kung pupuntahan natin yung kanyang unang-unang statement, noong pong November 14, 2025, last year. Di ba sabi niya, para sa bawat Pilipino, alam ko po na buo ang galit nyo sa akin ngayon. Sabi niya, uunawaan ko yung galit kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero, bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Ito yung kanyang truth, ika nga. Okay? Umalis siya July 19, etc. para magpa-check up. May mga tawag sa kanya, huwag ka na umuwi, etc. Ito ho mga kapatid, bahagi ng kanyang kwento ito ha. Ito yung bahagi po. Okay. Kanyang sinasabi na yung mga insertions na yan, meron umanong imprimatur din itong si Amena Pangandaman, yung dating BBM na inalis lang. Sinibak ba o umalis o anuman? Sabi niya, sa bandang huli pati po yung mga inaabot daw pong 100 billion insertion, wala pong napunta sa akin. Hindi naman Yan ang totoo claim yun. niya. Hindi naman totoo yun. Manong Ted, isang malaking kabalbalan yun at hindi maniniwala doon ang ating mga kababayan. Ang bait niya, di ba? Ginamit na siya taga-kolekta. Lahat po ng insertion. Yun nga mga nagdi-deliver nakakasikwat nung hindi pa linalak yung maleta. Ngayon ikaw sa'yo dumadaan yung pera. Yung mga nagbibilang di makasikwat, pambihira naman yan. Hindi totoo yun. Ito talaga si Saldi. Kung magsasabi ka, tell all, hindi yung save yourself, ika nga tell all, sabi mo lahat ng nalalaman mo. Napunta sa ating Pangulo Nako. at Speaker Martin Romualdez. Nako. Ako lang po at ang aking mga tao, sila, Paul Estrada, yan tandaan niyo yung pangalan, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila, Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Sa kanya nang galing ito Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Sino yon? Si Paul Estrada at si Mark Tiksay. Totoo rin po ang sinasabi ni Orly Gutesa Nako. na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado nung naghumarap sa hearing. Hihinto muna ako dito So binabanggit niya na yung dalawang tao po at saka si Orly Gutesa daw nagsasabi lang totoo na naghatid nga daw ng male-maletang pera. Sige. So, Orly Gutesa at saka itong si Mark Tiksay at Mark Paul Tiksay. Estrada. Meron pa siyang binabanggit. Ito po. At kung tawagan mo ito, Dimpy, na kailan na ho kaming tawag din po sa DOJ dito. Yung kanyang pangalawang statement, may binabanggit din siya Ito po, babanggitin ko ito Noong November ng 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos. Wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang Nobyembre, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion para kay BBM. Nako. Ayon pa kay umano ito tawagan niyo ito sa Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Mukhang nandun pa rin daw yata hindi naman daw umalis o inalis. Ayon pa kay Yusek Jojo na ipaalam niya ito sa Pangulo. Ang utos sa kanya
Ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forest Park at ibigay, ito nga po daw umano, kay Ginoong Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Okay? So ang haba nito mga kapatid, meron pa ho ditong binabanggit nga yung mga unang deliveries, 200 million, etc. So ito ho yung mga binabanggit na pangalan. Sa lahat ng hearing, walang nag-iimbita doon sa Jojo Cadiz para magpaliwanag. Pansin po ninyo, ang aming programa ay bukas po para sa kanya, ha? Sa kanya pong panig sa isyong ito. Ito po binabasa ko lang. Kudos kay Manong Ted, ha? Kahit na minsan medyo bumabaling yan. In fairness, sa lahat ng news anchor, reporter, dyan sa mga coops na mainstream media, except sa Net25 at SMNI. Ano yan hindi natin pwedeng parehas yan dalawang istasyon na yan sa mga traditional mainstream media, di ba? Wala yan, mga mainstream media ay talagang katangi-tangi. Itong si Manong Ted na talagang makikita natin yung pagbalanse niya sa kinabukasan ng mga ordinaryong Pilipino na kasaalang-alang dito sa usapin na to. At kung bakit tayo naghihirap ngayong mga panahon na to dahil yan sa pagkarga nitong si Rafi Tulfo. Papanoorin ko yan kung sakali. Nakmanto ka. Talagang dyan natin makikita kung paano kumarga itong si Rafi. Tamang, gaya po ng ating mga napanood po sa kanya pong inilabas na video statement, pero bukas ang aming programa po para sa kanya. Kasi nga po, importante ito. Mga kapatid, importante ito na balikan natin. Ito nakakalimutan natin Sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa lahat ng mga hearing, pati sa Ombudsman, walang napag-uusapang ganun mga pangalan. So, balikan natin po itong affidavit. Hindi ho ba ang kwento rin po nito pong si Orly Gutesa sa kanyang pagharap sa Senado? Number 15 sa kanyang affidavit. Tuwing may duty detailed basura, may pupunta na tao na magdi-deliver ng basura at i-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Kasi sinasabi po nitong si Saldico girl, yung pera, hindi naman siya ang kumukuha sa kontraktor direktamente. Galing sa mga taga-DPWH. Yung iba. So sinasabi po ni Gutesa, yung John Paul Estrada at Mark Tiksay, ang executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga details sa mga ganyang activities. Meaning, sila ang tumatanggap sa mga idinideliver na pera. At sila po yung sinasabi ng 18 na mga kalalakihan na nakasama daw po sa naghahatid. Remember? Ito na. Okay. So ang source ng pera ay ito pong DPWH. Ito ang statement ni Henry Alcantara. Kailan ba nabanggit ang mga pangalan na iyan? Remember, naghahatid doon sa Shangri-La, doon sa kanyang kondo? Ang haba ng kwento nito. Balikan lang natin, Number 31 sa kanyang affidavit. Ang pambayad po kay Kong Saldi ay nanggagaling sa mga advances mula sa mga kontratista. Pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Sa kanya raw, Ako naman ang nagdadala o naghahatid ng hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao. Katulad nina Elias Paul at Elias Mark. Nako! May isa Naloko o dalawang na. beses na dinadala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel Bonifacio Global City Taguig ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan naman po'y hinahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6 sa Pasig. So, eto na po din yung mga halaga na inihahatid. So balikan lang natin tong kwentong ito. Sa lahat ng hearing, ni walang picture ng Mark Tiksay na yan o Paul Estrada na yan diba? Anyari? Hindi, nung sa kay Senator Rodante Marcoleta, meron picture yang si Mark Tiksay at itong si
Paul Estrada. Pinalabas yung mga larawan nila. At saka yung privilege speech nitong si Bidabidang Ping Lacson, alam ko meron din pinalabas na ano yun. Ay wala, doon lang sa huling hearing ni Sen Dante, doon natin nakita si Paul Tiksay at si Mark Estrada. Talaga bang gusto nating malaman po ang punot dulo nito? Nagsasabi ba ng katotohanan itong mga gumagamit ngayon sa pangalan ng Mark Tiksay at Paul Estrada sa kanilang affidavit, itong 18 kalalakihan na ito? May mga ganun pong mention. Hindi ko sinasabi na totoo ang kanilang affidavit, pero may mga binabanggit silang pangalan. So kung nais natin ang katotohanan dito, asan na itong dalawang ito? Yeah. Sa noong pa man po, binabanggit na yung mga pangalan, pero hanggang ngayon, hindi natin alam ang itsura ng mga taong ito. Para bagang, bakit minsan hindi na-imbitahan ito? Bakit hindi minsan nagpadala ng subpina? O bakit walang arrest gaya ng ginawa kila Diskaya? Ito sinasabing conduit Ito sinasabing kasama kapag naghahatid ng maleta Paul Estrada, Mark Tiksay. Maliban doon sa, sabi ko nga kanina, yung Cadiz o maging si Pangandaman. At mayroon din po dito mga kapatid sa mga affidavit po na ito, nababanggit yung isang kontratista, yung taga Batangas, ano pangalan nun? Oo, yung pangalan nun, itong kalaban itong si Leviste. Si ano? Garjola. Garjola. Nabanggit din po dito at bukas po ang aming programa sa kanya pong panig. Pero hindi ho naman may tatanggi. Kasama din po siya doon sa isang affidavit nitong taga DPWH. So asan na yung mga contractors? Parang, parang si Diskaya nandidiyan. Yung taga DPWH nandidiyan. Yung Jinggoy nakakulong. Yung Bong Revilla nakakulong. Asan yung iba? Yo! Galing nung punto nitong si Shendan. Walang Gardiola. Walang Martin Romualdez. Walang Saldico. Anong natawa? Naloko na. Walang pangano natin. Ito si Manong Ted. Hindi ba? Ako babalikan ko at babalikan ito. Kasi nililihis tayo Nililihis. Nawawala ho tayo sa focus Nawawala At tayo kumbaga po, habang tumatagal, baka kayo, pagod na, baka kayo sawa na. Kaya nga marami nang tatanong, Ted, tuloy ba ang ating laban para ho sa paghahanap sa mamandarambong na ito? May tuloy na tuloy. Tuloy. Kaya po, muli natin pinapaalala, kung maghihiring ang Blue Ribbon Committee na yan in the Senate, tawagin nyo, patawag itong mga taong ito. Pahanap nyo kung nasaan ito. Ito ba'y nasa Pilipinas pa? Wala po ngang kaso, kaya malamang nakasibat na to. Wala nang hold departure order dito. Nakasibat na to. Anong tawag doon? Yung warning kapag nakita sila. Ano yun? Preemptive something na mga order po ng DOJ. Yung lookout bulletin. Wala din ganun. Hindi ba? Kung yun ang binabanggit nung principal na Saldico, binabanggit noong Gutesa, binabanggit nitong 18 kalalakihan na to, bakit ayaw habulin? Kasi Ayun, think about it. Ayun na nga mga kababayan. Palakpakan muna natin. Ito si Manong Ted. O, tagal tayong di nakakabisita dyan sa programa niya na yan. Kakasegue natin, nakita natin tong video niya na to. Maraming salamat Manong Ted dahil yung init, yung alab ng paghahanap ng hustisya dito sa ginawang pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng sambayanan talagang yung programa mo kaisa pa rin ng sambayanan. Ito, rekta ho tayo dito kay Attorney Trix. Attorney Trix! Gang! Balagbag yan, balagbag. Pagka si Attorney Trix, sure ball syempre. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Nangyamas. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang strategiya na ginagamit para i-discredit ang ilang mga dating Marines na witnesses sa Blue Ribbon Committee inquiries. Whether legal o hindi man, o illegitimate, o walang authority ang pag-convene ng mga komite. Pag-usapan natin ang tinatawag nating PR strategy na ginagamit. Maybe not PR or image strategy laban sa mga witnesses. By itself, problema na Now, why would you conduct a campaign against witnesses? If you're conducting an inquiry, it is sufficient that you test their testimonies.
So, what is the test of testimonies? Usually, that is at trial. Ngayon, committee inquiries are inquiries in aid of legislation. So, what does this mean? It means that the purpose for holding these hearings are to review the laws, if changes must be made, if a repeal is necessary, or a new law must be made. So, remember this also, even if the hearings are conducted and it favors us because it reveals certain things that we really want to know about, ultimately we cannot forget the purpose for holding such inquiries. Right? These inquiries are not intended to prosecute. These inquiries are not criminal in nature. So we have to constantly remember that. Now, there are instances when evidence is revealed during the course of the inquiry. And therefore, this information can be delivered or forwarded to the appropriate government agency that will investigate for purposes of possible prosecution. Okay. So bakit natin pinag-uusapan itong strategiya na ginagamit ng mga Tulfo laban dito sa mga ex-Marines? Okay? And yes, I want to continue calling them that because that's what they are. They are former soldiers. 16 out of 18 served with the Philippine Marine Corps. 2 of them were serviced in the Philippine Army. Calling them ex-Marines is simply a convenient moniker. But it is not untrue. The attempt by Senator Raffy Tulfo to recategorize or reclassify how we call them is, let's call it, kumbaga, pangingialam. Sa totoo lang, sino ba ang nagbansag sa kanila nun? Hindi ba tayo? Hindi ba ang publiko? I don't think there was ever any intention to create an image for them, but that's what they are. They are security personnel who are working with Congressman Zaldico, and it is their background in their former careers or former jobs that they were hired. It was precisely for being ex-Marines or ex-Army reservists that they qualified to be delivering this so-called maleta. So baklasin natin yung strategiya. How does this begin? Well, the strategy was intended to label the 18 witnesses as kargador, maleta boys. Meron ka nang naaamoy dyan. And of course, Undersecretary Claire Castro went a little further and called them garbage collectors. This is an offensive, a political strategy, and classic counter-offensive. So kaya natin pinag-uusapan to, kaya natin tinitignan ito ngayon para naiintindihan natin kung ano ang mga ginagamit nilang sandata laban sa atin, laban sa katotohanan. So una, it's called stripping the narrative, stripping the substantive marine title. So, sabi ni Senator Raffy Tulfo, PR stunt daw yung pagtawag doon sa 18 na ex-Marines. Kasi parang bumabango daw sila sa publiko. At pinapamukhang mga heroes daw sila. Number 1, totoo naman yung 16 ay mga dating members, dating mga sundalo sa Philippine Marines, 2 sa Army. And even yung mga kakampi natin, pag sinasabing 18 Marines, sasabihin nila, hindi naman lahat yung Marines. But still, di ba, it is just a convenient name for them. Most of them, 16 out of the 18 are Marines. Oo, may 2 former Army reservists, pero the moniker is not intended to diminish them, nor is there any intent to mislead. So, ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, PR stunt yan yung pagtawag sa kanilang ex-Marines. At bakit naman hindi? So, sabi ni RJ, na-dismiss nga sila. So,
you are still a former Marine. Sabihin mo nga sa akin kung anong tatawagin mo dun sa dating Marino na umalis na. Di ba ex-Marine? So kung kahit matanggal siya dun sa serbisyo, hindi ba dating Marines yun? Ano yun? Ma-erase mo yun? Ma-erase mo yung pagiging Marines mo simply because you have left the service? That's BS. Hindi na kayo marunong mag-argue kung ganyan kayo. O, di ba? Not Paul, kamusta na? So, weaponizing the institutional backing. Ginamit ngayon ng mga Tulfo or at least dito sa pagdidinig na yung sinabi ng AFP na hindi lahat sila Marines. Oo, dalawa Army. MIU pa rin sila dati. Tapos, yung iba sa kanila daw ay dishonorably discharged. Pero ang totoo niyan, in-explain na nila yan. Yung isa, kaya siya na-discharge at dishonorable dahil awol siya. Bakit awol? Nagkasakit yung anak or yung asawa. Hindi sila nakabalik on time. Or he was removed from the service. Is that something to be ashamed of? So yung sabihin ng may kaso, tandaan mo may presumption of innocence, di ba? Ang ibig sabihin ng may kaso, you're still undergoing trial. Hindi ka pa convicted. So, by the way, para lang malaman ninyo kung bakit alam ko yung mga ganitong klaseng diskusyon, dahil dati po akong uma-appear sa courts martial proceedings. Not just in general courts martial, but in special general courts martial as well. So, gusto kasi sana nung mga gustong mag-degrade, mag-derogate sa kanila o pababain sila ng credibility, ay gusto nilang ipakita na private capacity naman nila yung pag-deliver nila ng maleta. Kaya nga ex-Marines Sinabi ba nila na Marine sila nung ginawa nila yon? Di ba hindi? Wala namang nagsasabing ganon. In fact, nagpakilala sila bilang mga empleyado ni Zaldico. Sabi ni Ate Rose, wag na daw tawaging ex-Marines. At sinong nag-uutos? Sabi, bakit di pwedeng tawagin nilang bodyguards or maleta boys? Bakit? Hindi ba sila ex-Marines? Saan sila nagsisinungaling doon? Kayo lang naman ang nagre-reklamo. Ano gusto ninyo? Tawagin namin ex-Navy. So bagay, ang Marines nasa ilalim ng Navy, pwede pa rin. So, bakit? Pero isa sa dahilan kung bakit lumabas sila bilang ganon, kasi nga, na it is their honor. Kumbaga, at stake na yung honor nila, sabi nila, teka muna, hindi na po to tama. Kung kaya't, hindi siya PR. It's really what created the brotherhood among them, as well as their recognition that what it was they were doing was no longer right. And in fact, was contributing to corruption in the government. So, ewan ko sa inyo kung bakit bentang-benta naman yung PR ng mga Tulfo sa inyo. Unless, wala naman pala kayong intensyon na pakinggan sila. Or talagang from the start, against kayo sa kanila. Huwag na kayong magkunwari. So, bakit ginamit yung term na kargador at basurero? Kasi it's a way of diminishing them, making them smaller, making them appear that they are, not worthy, kumbaga. Pero, anong tawag natin doon? Hindi ba elitist? Basurero. Bakit? Ano ba ang masama sa pagiging kargador? Ano ba ang masama sa pagiging basurero? Wala ho. Kung hindi ba regular jobs naman yun? Ano naman ang masama doon kung kargador sila? Ano naman ang masama sa mga ganyan? And finally, it's a credibility attack. Siyempre, yung pag-highlight ng mga
dishonorable nila, yung pag-highlight ng pagkaawal nila, sa akin, okay pa yun eh. Because sa totoo lang, yung mga ganon, yung automatic discharge nila, hindi na nga sila dumaan sa courts martial. Which means, hindi ganun kaseryoso. Pero, sinunod pa rin yung penalty. Bakit ako, bakit namin gustong protektahan itong mga to? Because, simple lang ang testimony nila. Nag-deliver sila. So, nung nag-deliver sila, they added an essential part of the narrative of corruption in the Marcos administration. It provided the missing puzzle piece. How the gains, the ill-gotten gains, were distributed. Diba? And of course, bahagi na rin yung pag-expose ng supposed anachronisms. Yung iPhone, wala pa daw iPhone noon. Pero sa totoo lang, in a testimony in court, yung mga ganyan na explainable mistakes, explainable na na inconsistencies, form part of what can be considered a credible testimony. Not every witness will remember everything perfectly. And in fact, you might want to consider doubting those who don't make mistakes, who remember every single detail, maliban lang if they have photographic memories. So, the trend now is actually, and nakikita ninyo dito sa mga sagot ng mga trolls, lalong-lalong na dito sa Black App, their intent is to make them look like the villains. Their intent is ultimately to accuse them. Yo. Pero maaga pa lang, dun sa kanilang pagpresenta ng joint Itong Cargador starring Rapi Tulfo, di ba? Sila yan eh. Sila talaga yung, kumbaga, pagka gusto kasi nilang mangyari pagka nakita yung 18 Marine sa social media o mainstream media, kagyat ang iisipin na ng ating mga kababayan walang credibility yan. Di ba? Cargador yan eh. Yeah, I mean, hindi naman inaano natin yung mga kargador natin. Marangal yan. Mas marangal ang trabaho nyo kaysa dito sa mga walang yung politiko na to, mga magnanakaw to. Kayo, lumalaban kayo ng parehas. Bilib ako dyan sa mga kargador na yan. Hindi ho nila iniisip na magnakaw. Hindi ho nila masikmura na galing sa nakaw yung isinusubo nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Palakpakan ho natin ang mga kargador. Mga basurero, ha? Yung mga, ang dating, yung mga matapobre yan. Mga real talk, matapobre ho yung mga yan. Yung mga Pilipino pa sino ba nagpayaman siya? Kayo rin naman. Di ko naman pinapanood ng programa niyan. Yung tipong pagka meron na siyang binabanata mga security guard, mga barangay tanod, barangay captain, naasar ako doon. Nabubisit ako sa totoo lang. Hindi ko trip yung ganun eh. Manood na lang ako ng anime. Hindi ko trip yung... In-explain nila. Bakit later? Bakit at the time, they had no idea. And it is very clear kung bakit they considered the delivery as a legal act. Because they started these kinds of deliveries, although not to this large extent, when Zaldico was not yet a congressman. So they thought na, sige, ganito talaga ang kalakaran. Let's take your questions. Sandali. Sabi ni Billy Medina, is there any law being violated by calling them ex-Marines? Wala po. Ex nga eh. There would be a violation if you're calling them active service Marine soldiers.
Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang kabuuan ng live na yan, itong si Atty. Punta lang ko kayo dyan sa Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Maraming salamat, mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.